pinagpaunang ipaalam at mariin na sinasabi sa lahat na huwag po tayong maniniwala na ang kaluluwa ng bawat taong yumao na ay muling bumabalik at nagpapakita. At kung mayroon man po tayong makikitang kaluluwa, asahan po natin na hindi iyon ang kaluluwa ng mga yumaong tao. Ito po ay mga kampon ng demonyo na ibig dayain ang ating paniniwala para mahikayat tayo sa mga maling landas at katotohanan. Sa halip tayo po ay maniwalang ang mga kaluluwa ng bawat taong yumao na ay kinukuha na ng Diyos pagkatapos ang minsang pagkamatay ay ang paghuhukom. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po sa iyo, Sir Spicy. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mario. Mayroon lang po sana akong ibabahaging kwento at ito ay personal kong karanasan. Ang kwentong ito ay nangyari noong nakaraang 2 taon lamang dito sa Laguna. Sa totoo lang, bagong salta lang po ako sa lugar na ito at ang lehitimong kinalakhang lugar ko po kasi ay sa probinsya ng Bohol at doon na rin po ako nakapangasawa. Bali may 2 na po akong anak ngayong kasalukuyan. Bali napaluwas lang po ako dito sa Laguna dahil sa trabahong ipinagkaloob sa akin ng aking kaibigan na kababayan ko rin at nakapangasawa lang ng taga Laguna kung kaya't pinili nilang dito na manirahan. At dahil may mas magandang oportunidad sa kanya dito kaysa doon sa probinsya namin, kung kaya't pinili nilang dito na lubusang manirahan. Bukod doon, maraming properties o pag-aari ang mga magulang ng kanyang napangasawa. Kung kaya't isa ang asawa niya na nabigyan ng parting pamana ng kanyang mga magulang. Yun ay ang pagbaboundary nila ng jeep pampasada. At isa nga po ako sa nabigyan ng pagkakataon ng kaibigan ko, Sir Spicy, at nagkaroon ng trabaho bilang isang jeepney driver sa kanilang maliit na tanggapan. Tawagin na lang po natin ang kaibigan ko sa pangalang Teryo. Noong bago pa lang ako sa trabaho, pinatuloy ako ni Teryo sa kanilang bahay pansamantala. Pero tinanggihan ko po ito dahil nahihiya naman kasi ako sa kanyang asawa at baka kung ano pa ang masabi. At mas pinili ko na lang ang matulog at magpalipas ng umaga sa pampasahirong jeep na minamasada ko na halos araw-araw ay nakasanayan kong matapos makapag-boundary ay dito na ako natutulog upang magpalipas ng gabi. Sa kabutihang palad naman, nakakaraos naman ako sa araw-araw at nakapagpapadala din sa aking mag-anak na naiwan ko sa aming probinsya. Nagtiyaga pa ako hanggang sa makaipon, hanggang sa nakakuha ako ng maliit na paupahan, 1.5 kada buwan. Bukod doon, libre ang tubig at kuryente. Bumili lang ako ng kaldero at electric fan. Kaldero para sa ako ay makapagluto at electric fan naman para sa mga lamok at pagkakataong tag-init at maalinsangan. Naging simple lang ang takbo ng buhay ko dahil sa ako naman talaga ay simpleng tao lamang at marunong akong makontento sa kung ano ang mayroon ako
ika ko sa aking sarili, bahala na ang kapalaran kung saan ako dadalhin. Basta't ang importante at mahalaga ay namumuhay akong mapayapa at walang panlalamang sa kapwa. Aanhin ko ang lahat ng mga bagay sa mundo kung ang sariling buhay ko naman ay hindi ko pag-aari. Tama na sa akin at sa aking mga mag-anak ang mabuhay ng simple. Ayaw kong yumaman dahil ang buhay ng mayayaman ay sadyang magulo. Maraming nagtatangka at walang katahimikan. Maraming alalahanin at iniisip sa buhay. Isang alalahanin kung paano pa palalaguin ang perang pinundar para patuloy pa silang tingalain ng mga tao sa kanilang paligid. Pero hindi nila naisip kailanman na ang perang inimbak nila ay hindi nila madadala sa kanilang kamatayan. Isang kamatayan na hindi tiyak kung kailan sasapit sa kanilang buhay. Para sa akin naman bilang paninindigan ko sa buhay, base sa talagang katotohanan na hindi pwedeng dayain ng iba, na ang mahihirap at mayayaman ay halos pantay lang. May tig-isang buhay, may isang bituka na dinadaluyan ng pagkain. Naging masagana lang ang pagkain ng mga mayayaman dahil masasarap na pagkain ang sumasayad sa kanilang dila. Isang araw, habang abala ako sa aking pamamasada, isang lalaking pasahero ang sumakay sa front seat ng minamasada kong jeep. Isang lalaki at ito ay mayaman. Nakabase ito sa bihis at suot na alahas sa kanyang katawan. Pero nagtaka ako kung bakit mas pinili nitong sumakay sa minamaniho kong pampasahirong jeep. Samantala, habang kasalukuyang tumatakbo ang sasakyan at habang ako naman ay abala sa pangungulikta ng bayad at pag-aabot ng sukli habang ako'y nagmamaneho. "Mama, para!" ika sa akin ng lalaking sumakay sa front seat ng minamaniho kong sasakyan. Kung kaya't inapakan ko ang preno, mabilis naman itong bumaba. Hindi ko namalayan na meron pala itong naiwan. Hindi ko iyon napansin gawa ng hindi naman nakatutok ang atensyon ko sa kanya dahil sa naging okupado ako sa mga ibang pasahero sa pag-abot nito ng kanilang mga bayad. Ang kanyang naiwan ay isang bag na kamukha ng attache case. Nakalayo na ako masyado at hindi ko natanaw ang lalaking iyon. Ang ginawa ko na lamang ay itinabi ko na lang ang bag na ito. Lumipas pa ang ilang oras. Maaga akong nakakuta kung kaya't maaga din akong nakapag-boundary ng aking kinita sa kaibigan kong nagmamay-ari ng minamasada kong sasakyan. Naisip kong bumalik sa lugar kung saan bumaba ang lalaking nagmamay-ari ng naiwan nitong bag, na habang binabaybay ko ang kahabaan ng highway, may nakita akong mga taong nag-uumpukan at tila marami ang nakikiisyoso dito. Sa kuryosidad at upang malaman ko kung ano iyon, saglit kong itinabi ang sasakyan at pumara. Bumaba ako saglit at tinungo ang lugar at nakiisyoso na rin. May nakita akong kapulisan at suko na nag-iimbestiga. Tumungaw pa ako saglit. May nakita akong nakahandusay na bangkay ng isang lalaki. Parang
Pamilyar yata ang suot ng lalaking ito ika ko. Naging interesado ako sa aking nakita at upang makasiguro ako sa aking kutob, pinilit kong sumingit sa maraming tao upang mabungaran ko pa at mas makalapit pa ako sa lugar kung saan nakahandusay ang isang bangkay. Natulala ako at halos hindi ako makapaniwala dahil ang lalaking nakahandusay ay ang lalaking minsang sumakay sa aking minamasadang jeep at ang lalaking ito ay ang nagmamay-ari ng bag na itinabi ko. Halos hindi ko alam ang gagawin ko noong mga sandaling iyon. Ayon sa ulat ng mga kapulisan, base sa nadinig ko, na ang lalaki umanong natagpo ang patay ay kilalang negosyanteng mayaman. Ito umano ay biktima ng hold-up ayon pa sa isang saksi. Bukod doon, wala nang mas malinaw na impormasyon kung bakit ito pinaslang. Balak ko sanang lumantad noon at ibalik sa mga kapulisan ang bag na naiwan ng lalaki. Subalit nahintuan ako at napaisip na baka malagay ako sa alanganin sa gagawin ko, na baka mapagbintangan pa ako ng mga kapulisan na isa akong suspek o kasamahan na pumaslang sa lalaki. Bukod doon, naisip kong hindi pantay ang batas at iba ang takbo ng pag-iimbestiga. Kadalasang nakukulong ay ang mga taong walang sala at napagbibintangan lamang. Kung kaya't nangibabaw pa rin sa akin ang itabi na lang muna ang bag. Nang nasa bahay na ako na aking inuupahan, mariin kong pinagmasdan ang bag at nang subukan ko itong buksan, namangha ako, napanganga at natulala sa aking nakita. Dahil paldo-paldong pera ang nilalaman nito. Bukod sa pera, nakita ko rin ang mga nagkikintabang alahas. Napatayo ako at napadungaw sa bintana at mariin kong pinag-isipan kung ano ba ang dapat na hakbang na maaari kong gawin. Pero sa kabila ng ginawa kong pagbulay-bulay at pag-iisip, nangunguna pa rin sa aking isipan na baka ako ay maipit at malagay sa alanganin. Dahil hawak ko ang alas na magpapahamak sa akin. Minsan na rin akong nag-isip na ibalik ito sa mga kaanak ng lalaking pinaslang. Subalit hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Kung kaya't binigyan ko pa ang aking sarili ng kaunting panahon para makapag-isip at piniling itago na lang muna ang bag na ito. Minsan 8:00 ng gabi matapos kong mamasada ng huling biyahe. Papauwi na ako at wala na rin akong pasahero noong oras na iyon. Na habang binabaybay ko ang kahabaan ng highway, isang lalaki ang nahagip ko sa salamin sa loob ng sasakyan. Ito ay nakaupo sa pinakadulo ng upuan para sa mga pasahero. Nagulat ako sa aking nakita dahil ito ay sumibo lang doon na parang kabuti. Ni hindi naman ako huminto. Paano ito nakasakay doon? Yun ang tanong ko sa aking sarili. Bukod doon, pamilyar ang lalaki sa akin. Sa ginawa kong pabalik-balik ng tingin sa salamin at pinagmamasdan ang lalaking sumasalamin dito, ay bumilis na lang ang kaba ng aking dibdib nang mas maging malinaw sa akin ang aking nakita. Dahil ang lalaking ito ay ang lalaking minsang sumakay sa minamasada kong sasakyan.
at ito ang lalaking pinaslang na siyang nagmamay-ari ng bag sa pangangalaga ko. Na habang mariin ko pa itong pinagmamasdan sa salamin, kita kong ang suot nitong damit ay namamasa at nagiging kakulay ng dugo. Ang lalaking ito ay unti-unting naliligo sa kanyang sariling dugo, na ang dugo ay nagmula sa kanyang bibig at ito ay walang tigil sa pagbulwak. Sobrang natakot ako sa aking nakita, pero pinilit kong hindi mataranta. Hanggang sa makadaan ako sa isang lugar na may liwanag at maraming tao. Gumilid ako at hininto doon ang sasakyan. Nang lingatin ko ang likod ng sasakyan, ito ay wala na at bigla nang naglaho. Halos nangapal ang mukha ko at nanindig ang aking balahibo sa aking nakita. Parang isang bangungot na mahirap magising. Nagpahinga na muna ako saglit bago tuluyang tumuloy pauwi. Halos hindi ako makatulog sa isang mabigat na alalahanin. Ano kaya ang pangitain ngayon? Ika ko. Muli kong kinuha ang bag at nagpasyang ito ay itapon na lang para tuluyan na akong lubayan ng lalaking nagmumulto sa akin. Pero sumagi sa isip kong hindi. Hindi ko ito maaaring itapon. Baka mas lalo itong magalit sa akin at mas lalong maging malala pa ang pagmumulto nito sa akin. Muli ko itong itinago. Mabilis na lumilipas ang mga araw, na sa paglipas ng mga araw ay halos araw-araw na ding nagpapakita sa akin ang multo ng lalaki. Ito ay kadalasang nagpapakita sa tuwing ako ay pauwi na sa gabi. Kung minsang wala ito sa loob ng jeep na minamasada ko, ito ay nakikita ko sa gilid ng daan. At ito ay aking nakakasalubong. Ito ay nakatingin lang sa akin. Hanggang sa nasanay na ako at sa tuwing magpapakita ito sa akin, kinakausap ko siya at pinaparinggan na magsalita siya kung ano ang kailangan niya sa akin. At sinabi ko sa kanyang nasa pangangalaga ko ang bag na kanyang pag-aari. Ito ay ibabalik ko sa kanyang mag-anak sa tamang panahon. Yun ang paulit-ulit kong binabanggit pag siya ay sumasalpa sa minamasada kong sasakyan. Hanggang sa isang araw, mag-aalas 8 ng gabi, ako ay pauwi na noong oras na iyon. At katatapos ko lang mag-boundary ng kinita ko, na habang binabaybay ko ang kahabaan ng highway pauwi, nang magulat na lang ako at muntik mapatalon sa sasakyan habang nagmamaneho, dahil ang multong paulit-ulit na nagpapakita ay bigla na lamang lumitaw at ito ay nakaupo sa front seat ng sasakyan. Ito ay katabi ko na. At yun lang ang kauna-unahang pagkakataon na muli itong umupo sa front seat ng sasakyan. Dahil sa kadalasang pagpapakita nito sa akin, ito ay palaging nakaupo lamang sa likuran. Hindi ako nakagalaw ni hindi ko man lang ito tinitigan habang nagmamaneho. Ang ginawa ko lamang ay binilisan ko pa ang pagdadrive upang mabilis akong makakita ng mga tao para ipara ko muna ito saglit. Na habang tumatakbo ang sasakyan sa sobrang takot,
Nararamdaman kong tumitigas na yata ang aking panga. Pero mas pinilit ko pa rin ang magpakatatag at makampante kahit na nanginginig na ang aking buong katawan. May panginginig kong sinabi sa kanya na matagal ko na siyang hinihintay at matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong itong makaharap at makausap siya. Nagagalak akong makaharap ka, kaibigan, at makausap dahil halos araw-araw na akong hindi makatulog dahil sa binabalot ako ng konsensya. Ito ay tumugon at nagsalita rin at sinabing, "Bakit ka makokonsensya, kaibigan ko? Alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan. Kaya ako naparito sa'yo dahil matagal na rin kitang minamadmanan. Isang kalungkutan din para sa akin, kaibigan, ang mag-alala ka sa mga bagay na nangyari na hindi ka naman dapat mag-alala. Lumapit lang ako sa iyo para sabihin, huwag mo na sanang isipin ng lahat dahil hindi ako galit sa iyo. Nagpakita lang ako sa iyo dahil sa may atraso ako sa iyo." Ha? Anong atraso, pare? Wala kang atraso sa akin. Wala kang atraso sa akin, kaibigan ko. Ako pa nga itong may malaking atraso sa iyo dahil ang bag mo ay nasa sa akin. Pero nasa bahay lang ang bag mo. Itinago kong mabuti yun. Halika at sumama ka sa akin. Ibabalik ko sa iyo ang bag mo, kaibigan ko. Hindi mo nga naaalala, kaibigan ko. Hindi mo naaalala noong minsang sumakay ako sa iyo. Ako ay hindi pa nakapagbayad sa iyo. Ha? Ano, kaibigan? Wala yun. Hindi ko na rin kasi tanda yun Huwag mo nang isipin yun. Ang importante ngayon ay nagkausap na tayo. Sumama ka na sa akin para maibigay ko na sa iyo ang bag mo. Total hindi pa ako nakapagbayad sa iyo, kaibigan. Yung bag na naiwan ko, yun na ang bayad ko sa iyo. Ha? Pero huwag mo nang isipin pa ang ano pang mga bagay. Para sa iyo talaga iyon. Hindi ko naman kailangan yon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang makahanap ng taong tutulong sa akin para masukul at maparusahan ng mga taong pumaslang sa akin. Mga hayop silang lahat. Teka, kaibigan. Bakit ka pala pinaslang? Sino-sino ang mga taong pumaslang sa'yo? Isang traidor na kaibigan na lubos kong pinagkakatiwalaan. Tinuluyan ako ng hindi nakuha sa akin ang pera. Pero mas mabuti na lang na naiwan ko sa iyo yon kaysa makuha nila na wala silang mga kwentang tao. Kung ganun, kaibigan, sige, tutulungan kita. Pero sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin para makatulong ako sa iyo. Ibinigay sa akin ng lalaking nagmumulto ang lahat ng pangalan ng mga kalalakihang pumaslang sa kanya. Ito ay inilista ko sa isang papel. Ibinigay din niya sa akin ang mga pangalan at address ng kanyang mga mag-anak na pagbibigyan ko ng mga pangalan ng taong pumaslang sa kanya. At bago pa man ito tuluyang maglaho, paulit-ulit nitong sinabi na akin na lang umano ang perang naiwan niya. At kung hindi ko umano ito tatanggapin, magtatampo umano siya sa akin at patuloy niya akong mumultuhin.
Makalipas ang ilang mga araw, ako po ay nagpasyang umuwi sa aming probinsya at ang ibang perang nakuha ko ay ibinili ko ng saku-sakong abono at ipinamudmud sa lahat ng magsasaka sa amin na iyon bilang tulong upang nang sa ganun ang kanilang pananim ay umani ng siksik, liglig at umaapaw. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaibigan na ibig at nais ko ring maibahagi sa inyo. Maraming salamat po Sir Spicy sa pagbibigay ng daan para ibahagi din ang kwento kong ito. Ayan nga mga kaibigan, ang isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan, tatawagin natin sa pangalang Mario. At sana po ay inyong nagustuhan mga kaibigan. At gaya nga po ng dati mga kaibigan, kayo na lang po sana ang bahalang humusga kung inyo itong paniniwalaan. Muli po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Mga kaibigan, better luck next time. I love you. Malakas ang ulan, may bagyo yata.